Noong ika-20 ng Oktubre 2010, bandang 10:10 ng umaga, abala ang isang construction site sa isang burol na matatagpuan sa 16 Ganggildong, Gangdong District, Seoul. Kasabay ng pagpapatayo ng isang kalapit na apartment complex, gumagawa rin ng bagong trail sa nasabing lugar. Kaya't mula pa lamang sa maagang oras ng umaga ay tuloy-tuloy na ang trabaho ng mga manggagawa na nakatalaga roon. Pagdating ng operator ng excavator, agad siyang nagsimulang maghukay. Ngunit nang umabot siya sa humigit kumulang 2 talampakan ang lalim, may napansin siyang kakaiba. Napatanong siya sa sarili kung ano ito. Isang plastic bag ang nakabaon sa lupa at agad niyang naramdaman na may mali. Lalo na nang makita niyang mahigpit itong nakatali gamit ang isang itim na cable tie na tila sinadyang iselyo. Habang mas pinagmamasdan niya ito, napansin niyang may makapal na kumot na gawa sa dakdaw na maingat na nakarolyo sa loob. Sa unay naisip niya kung baka basura lamang ito na itinapon doon, ngunit dahil sa kutob na may kakaiba, lumapit siya, tinanggal ang pagkakatali at sinilip ang laman at sa isang iglap, siya ay napaatras sa matinding pagkabigla. Sa loob ng bag ay naroon ang isang katawan ng tao na halos buto na lamang ang natitira. Agad namang dumating sa lugar ang investigasyon ng Gangdong Police Department matapos matanggap ang ulat at habang sinusuri nila ang mga labi, may napansin silang isang kakaibang detalye. Wala ang kaliwang kamay ng biktima. Batay sa paraan ng pagkakabalot ng katawan sa kumot, paglalagay nito sa plastic bag at paglilibing sa ilalim ng lupa, pinaniniwalaan nilang sinadya itong itago upang hindi matuklasan. Kaya't ipinahiwatig nito na maaaring may malapit na ugnayan ang salarin sa biktima. Dahil dito, inisip ng mga investigador na kung matutukoy nila ang pagkakakilanlan ng biktima, malaki ang posibilidad na direktang humantong ito sa salarin. Gayunpaman, hindi naging ganoon kasimple ang kaso sapagkat walang anumang personal na gamit na natagpuan sa katawan na makakatulong sana sa pagkilala rito. Ang tanging na-recover nila mula sa bulsa ng sweatpants ng mga labi ay isang lumang resibo na may halagang 10,000 won. Ang naging problema ay may kinalaman sa isang mahalagang detalye. Noong 2007, 3 taon bago natuklasan ang mga labi, pinalitan ng South Korea ang lumang 10,000 won bill ng bagong disenyo. Sa loob ng humigit kumulang 1 taon, sabay na umiikot ang luma at bagong bersyon kaya't ipinapahiwatig nito na malamang ay namatay ang biktima noong 2008 o mas maaga pa at hindi bababa sa 2 taon na siyang nakabaon sa lugar bago siya natagpuan. Sa panahong iyon, ganap nang nabulok ang katawan at kalansay na lamang ang natira. Bagamat malinaw na isa itong kaso ng lihim na paglilibing, nananatiling misteryo hindi lamang ang pagkakakilanlan ng biktima kundi pati na rin ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Lalo na't napakahirap kumuha ng buo at maayos na DNA mula sa isang ganap ng kalansay. Dahil dito, tila umabot sa dead end ang investigasyon kaya't pinalawak ng pulisya ang kanilang paghahanap sa mismong lugar. Kalaunan, natagpuan nila ang nawawalang kaliwang kamay ng biktima na nakabaon din sa kalapit na bahagi. Sa pagsusuri, lumabas na hindi ito pinutol ng salarin. Sa halip, pinaniniwala ang habang inililibing ang katawan ay aksidenteng naiwan itong nakalabas at kalaunan ay tuluyang humiwalay habang patuloy ang pagkakabulok ng bangkay. Gayunpaman, may mas kakaiba pang detalye. Bagamat ganap nang nabulok ang katawan, ang hiwalay na kaliwang kamay ay nananatiling buo. Ang balat nito ay nagbago sa isang mummified na estado na nagpanatili rito nang hindi naaagnas. Upang ipaliwanag ito, ang bilis ng pagkabulok ay nakadepende sa kondisyon ng kapaligiran at karaniwan ay nagaganap sa loob ng 3 buwan hanggang 2 taon. Subalit sa bihirang pagkakataon, maaaring mangyari ang tinatawag na adipsere formation kung saan ang katawan ay nagiging parang wax at nagkakaroon ng mummified na anyo. Karaniwan itong nagaganap sa ganap na saradong kapaligiran na may mababang temperatura. Sa South Korea,
Napakabihira ang makatagpo ng ganitong natural na mummified na labi, kaya't maging ang mga forensic scientists ay hindi maitago ang kanilang pagkagulat nang suriin nila ang napreserbang kamay. Paano ito nangyari? Ito ang tanong ng marami. Ngunit higit sa lahat, ang misteryosong preserbasyon ng kamay ang naging susi sapagkat nagawa ng mga investigador na kumuha ng fingerprints mula rito na sa huli ay nagbigay daan sa pagkakakilanlan ng biktima bilang si Park Min-soo, isang 49 na taong gulang na babae. Sa pagsusuri ng mga record, natuklasan ng mga otoridad na naiulat na nawawala si Min-soo noong 2005, 5 taon bago matagpuan ang kanyang mga labi. Ang ulat ng pagkawala ay isinampa ng kanyang kinakasamang nobyo na isang 37 taong gulang na lalaki na nagngangalang Shim, kasama ang sariling anak ni Min-soo, kaya't unang nilapitan ng pulisya ang kanyang anak. Nang marinig ito na natagpuan na ang mga labi ng kanyang ina, agad siyang napaiyak. Pagkatapos, may sinabi siyang ikinagulat ng lahat na ang taong pumatay sa kanyang ina ay tiyak na ang lalaking kasama niyang nakatira. Noong 2005, ang unang nakapansin sa pagkawala ni Min-soo ay ang kanyang anak, lalo na't sinubukan niyang tawagan ang kanyang ina noong Mother's Day. Ngunit paulit-ulit itong hindi sumasagot. Hindi ito pangkaraniwan kaya't labis siyang nag-aalala. Di nagtagal, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang tiyahin na nagsabing na panaginipan nito ang kanyang ina na nasa isang lugar daw ito na tila freezer at umiiyak habang humihingi ng tulong. Bagamat panaginip lamang iyon, ang biglaang pagkawala ng komunikasyon sa kanyang ina ay nagdulot ng matinding kutob, kaya't agad siyang nagpunta sa basement apartment sa Chonhu-dong kung saan nakatira si Min-soo. Pagdating niya roon ay si Shim lamang ang naroon. Ipinaliwanag nito na ilang araw na ang nakalipas ay nagkaroon sila ng pagtatalo ni Park Min-soo at umalis ito at simula noon ay hindi na rin niya ito makontak. Sinabi pa niyang nagsampa na siya ng ulat ng pagkawala dahil sa pag-aalala, ngunit hindi ito pinaniwalaan ng anak sapagkat kung totoong may ulat na naisampa, siya sana ang unang kokontakin ng pulisya. Dahil sa hinala, isinama niya si Shim sa estasyon ng pulisya at tulad ng kanyang inaasahan, lumabas na walang anumang ulat ng pagkawala ang naisumite. Gayunpaman, may isa pang problema. Ang investigasyon sa pagkawala ni Min-soo ay hindi agad na isagawa at tuluyang nagsimula lamang noong 2008, 3 taon matapos siyang mawala. Sa taong iyon, matapos ang mga kilalang kaso ng serial killers na sina Yoo Yong-chul at Kang Ho-soon, nagsagawa ang pulisya ng masusing pagsusuri sa mga matagal ng kaso ng nawawalang kababaihan upang matukoy kung may iba pang krimeng maaaring konektado. Sa prosesong iyon, natuklasan ng Gangdong Police Department na iisa lamang ang nawawalang tao, si Min-soo, na walang anumang aktibidad o bakas. Kaya't doon pa lamang nagsimula ang aktwal na investigasyon sa kanyang kaso. Sa loob ng 3 taon matapos ang pagwala ni Min-soo, hindi lamang ang kanyang anak kundi pati na rin ang kanyang mga kakilala ang naghinala rin kay Shim. Ito ay dahil sa kanyang kakaibang asal matapos ang pagkawala, na sa kabila ng sinasabing pagtatalo at pag-alis ng kanyang nobya, wala siyang ipinakitang pag-aalala habang patuloy itong nawawala. Higit pa rito, hindi nagtagal matapos ang pagkawala ni Min-soo ay nag-uwi siya ng bagong nobya at nagsimulang muli sa parehong apartment. Para sa marami, hindi lamang ito kawalan ng hiya, kundi tila isang senyales na sigurado siyang hindi nababalik si Min-soo. Sa kabila nito, ipinagpatuloy ng pulisya ang kanilang investigasyon sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga kakilala ni Shim. Sa prosesong ito, may isang mahalagang impormasyon silang nakuha mula sa isang tao na ilang sandali matapos mawala si Min-soo, 3 taon na ang nakalipas. Nag-inuman sila ni Shim sa kanyang bahay at napansin nito na may matindi at hindi kanais-nais na amoy sa loob ng apartment. Dahil may karanasan ito sa mga autopsy sa loob ng pamilya, agad nitong nakilala ang amoy
Nakahawig ito ng nabubulok na bangkay bagamat hindi siya lubos na makatiyak noon. Dahil dito, agad nagsagawa ang pulisya ng isang hypnosis-assisted interrogation at mula rito ay muling lumitaw ang isang nakakagulat na alaala. Sa pasilyo ng bahay ay may isang cooler na mahigpit na binalot ng dilaw na tape at pinaniniwalaang doon nagmumula ang mabahong amoy. Batay sa lumabas na hypnosis session, nakumbinsi ang pulisya na si Shim ang salarin kaya't agad nila itong inaresto. Gayunpaman, mariin niya itong itinanggi at iginiit na bagamat totoo na may cooler sa bahay. Ang laman daw nito ay mga rice cake na kanyang nakalimutan na kalaunan ay napanis at naglabas ng kakaibang amoy. Sa katotohanan, dahil patuloy na pinaninindigan ni Shim ang kanyang paliwanag, muling napunta sa dead end ang investigasyon. Wala silang bangkay at wala ring konkretong crime scene na makapagpapatunay sa kanilang hinala at pawang circumstantial evidences lamang ang hawak nila. Kaya't sa huli, napilitan silang palayain si Shim nang walang isinampang kaso. Ngunit makalipas ang 2 taon, noong 2010, biglang nagbago ang takbo ng kaso nang aksidenteng madiskubre ang nakabaong bangkay. Higit pang naging mahalaga ang detalye na ang lugar kung saan natagpuan ang mga labi, ang burol, ay bahagi pala ng family burial ground ng pamilya ni Shim na nagbigay sa pulisya ng malinaw na koneksyon. Gayunpaman, kailangan pa rin nila ng mas matibay na ebidensya. Sa kanilang investigasyon, muling binalikan ng pulisya ang basement apartment sa Chonhudong kung saan dating magkasama sina Minso at Shim. Ngunit matagal na ang lumipas at nakalipat na si Shim kaya't kakaunti na lamang ang nakakaalala sa kanila. Habang nagsisiyasat sa lugar, nagkataong may nakita ang pulisya na isang sulat na nakapangalan kay Park Minso sa mailbox ng apartment. Nang buksan nila ito, napag-alamang isa itong debt collection notice na ipinadala lamang ilang araw bago iyon. Sa mas malalim na pagsisiyasat, natuklasan na noong 2003 ay bumili si Minso ng isang tuck-down blanket sa pamamagitan ng home shopping ngunit hindi niya ito nabayaran. Kamakailan lamang ay nalugi ang kumpanyang nagbenta nito at naipasa ang kaso sa isang debt collection agency. Kaya't makalipas ang 7 taon ay saka pa lamang naipadala ang paalala tungkol sa hindi nabayarang kumot. Sa puntong ito, agad sinuri ng pulisya ang detalye ng produktong binili at dito nila natagpuan ang isa pang mahalagang ebidensya. Ang kumot ay tumutugma sa ginamit na pambalot sa katawan ng biktima. Maging ang anak ni Minso ay nagkumpirma na iyon ang kumot na ginagamit ng kanyang ina. Para sa siyentipikong pagpapatunay, kinakailangan ng pulisya na matiyak ng lubos na magkapareho ang 2 kumot. Subalit dahil 7 taon na ang lumipas mula nang mabili ito at wala na sa operasyon ang manufacturer, wala na ring natitirang sample kaya't sinuri nila ang listahan ng mga customer at isa-isang kinontak ang mga ito. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, may isang babaeng nakatira sa Wonju ang sumagot at nagsabing hawak pa rin niya ang kaparehong uri ng kumot. Sa kanyang pahintulot, nagtungo ang pulisya sa Wonju upang kunin ito at mula roon ay isinagawa ang masusing pagsusuri. Ayon sa resulta ng forensic examination ng National Forensic Service, magkapareho ang estruktura ng hibla, pattern ng tahi, komposisyon ng materyales at maging ang laman ng duckdown ng 2 kumot. Ito ang naging matibay at malinaw na ebidensya. Noong 16 ng Nobyembre 2010, agad na kumilos ang pulisya. Natuntun nila si Shim na nagtatago sa isang rib restaurant sa Pochun habang nagsusugal at maingat na pumasok ang mga pulis na nagpanggap bilang mga customer. Ngunit matala si Shim. Agad niyang naramdaman na may mali at bigla siyang tumakbo patungo sa bundok sa likod ng restaurant. Matapos ang matinding habulan, tuluyan siyang nahuli ng pulisya. Sa kabila nito ay nanatili siyang matigas at palaban
at sumigaw pa siya kung bakit siya ginugulo sa isang kasong aniyay natapos na 2 taon na ang nakalipas. Ang kanyang asal ay nagdulot ng bahagyang pagkadismaya sa mga investigador. Patuloy pa rin silang naghahanap ng mas konkretong ebidensya. Bagamat pinatutunayan ng kumot na ang krimen ay naganap sa loob ng bahay, hindi nito direktang napatutunayan na si Shim ang pumatay sapagkat posible ring may ibang taong pumasok at gumawa ng krimen. Upang tuluyang marisolba ang kaso, kinakailangan nilang makuha ang kanyang pag-amin ngunit wala siyang ipinakitang senyales na gagawin niya ito. Matapos ang mahabang pag-iisip, nakaisip ang pulisya ng huling estratehiya. Dinala nila si Shim sa burol kung saan natagpuan ang bangkay. Sa simula, wala silang binanggit tungkol sa kaso. Pagdating nila sa lugar, sinabi lamang nila sa kanya na tumingin sa paligid at sa sandaling iyon, biglang nagbago ang kanyang kilos at reaksyon. Kitang-kita ang matinding takot sa kanyang mukha na nanginginig ang kanyang katawan at halatang balisa at hindi mapakali. Tahimik lamang na nagmasid ang mga pulis at maya-maya, bigla na lamang umupo si Shim at napaiyak. Habang sinasabi niyang humihingi siya ng paumanhin at pinapanood siya ng espiritu ni Minso. Nagtaka ang pulisya dahil hindi ito bahagi ng plano, ngunit sa kabila nito, doon nagsimulang umamin si Shim sa kanyang ginawa. 5 taon bago ang insidente, nalulung siya sa pagsusugal at kahit halos wala siyang kita ay madalas pa rin siyang pumupunta sa kasino upang subukan ang kanyang swerte. Ang problema, pera ni Minso ang kanyang ginagamit. Hindi na maayos ang kanilang kalagayang pinansyal at lalo pa itong lumala dahil sa kanyang pabaya at padalos-dalos na pag-uugali kaya't halos araw-araw silang nag-aaway tungkol sa pera. Noong gabi ng 9 ng Mayo 2005, bandang 11:10 ay umuwi si Shim na galit matapos matalo sa kasino. Pagpasok pa lamang niya sa bahay ay agad na napansin ni Minso ang nangyari at muling sumiklab ang kanilang pagtatalo. Sa gitna nito, galit na isinigaw ni Minso na hindi na siya makakabuhay ng ganoon. Sa araw na iyon ay malaki ang perang ipinatalo ni Shim at labis na siyang tensyonado. Habang patuloy siyang sinisigawan ng kanyang nobya, tuluyan ng sumabog ang kanyang galit at sa isang iglap, kumuha siya ng ladrilyo mula sa malapit na pader at hinampas si Minso sa ulo. Bumagsak si Minso ngunit hindi pa rin siya nakontento. Hinawakan niya ang leeg nito, mahigpit na sinakal at dahil wala nang kakayahang lumaban ay tuluyan itong nawalan ng hininga. Nangyari ang lahat sa loob lamang ng ilang sandali at sa halip na mataranta. Ang unang pumasok sa isip ni Shim ay kung paano itatago ang katawan. At ang una niyang nakita ay ang duck-down blanket na kamakailan lamang binili ni Minso sa home shopping. Binalot niya ang katawan sa kumot saka isinilid sa isang plastic bag at mahigpit na isinara. Ang susunod na problema ay kung saan niya ito ilalagay hanggang sa mapansin niya ang isang malaking cooler sa bahay. Inilagay niya roon ang katawan at tinapala ng mahigpit gamit ang tape. Nakakagulat man, pero iniwan niya lamang ang cooler sa loob ng bahay at nagpatuloy sa pamumuhay na parang walang nangyari. Higit pa rito ay nag-aanyaya pa siya ng mga kaibigan at nagdaraos ng mga inuman. Dito na ipapaliwanag kung bakit may ilang nakapansin ng kakaibang amoy sa loob ng kanyang bahay, ngunit hindi pa roon nagtapos ang lahat. Sa isang pagkakataon, hiniling pa niya sa isang kaibigang may-ari ng bar na itago muna ang cooler. At sinabi niyang may laman itong makguli na pina-ferment para sa rice cakes. Dahil dito, naiwan ang cooler sa bar sa loob ng ilang araw, ngunit kalaunan ay nagreklamo ang mga customer kung ano ang amoy na iyon at sinasabing nasisira nito ang lasa ng beer. Dahil sa inis, tinawagan ng may-ari si Shim at inutusang kunin ito agad. Napilitan si Shim na kunin ang cooler, ngunit sa puntong iyon ay hindi na matiis ang baho. Hindi na niya ito kayang itago sa bahay kaya matapos mag-isip ay nagpasya siyang ilibing ang katawan sa lupa ng kanilang pamilya. Gayunpaman,
Hindi niya ito kayang gawing mag-isa, kaya't tumawag siya ng isang pinagkakatiwalaang kaibigan. Bandang 11:00 ng gabi, isinakay nila ang cooler sa sasakyan at nagtungo sa family burial ground sa 16 Ganggildong, Gangdong District. Doon ay naggukay sila ng lupa, inilabas ang katawan at itinulak ito pababa bago tuluyang tabunan upang walang makapansin. Sa paniniwalang naisagawa niya ang perpektong krimen, nagpatuloy si Shim sa kanyang buhay na tila walang bakas ng konsensya. Nang tanungin siya ng anak ni Minso kung nasaan ang kanyang ina, mahinahon lamang niyang sinagot na hindi niya alam. Kahit pa inimbestigahan siya ng pulisya ay nanatili siyang kumpiyansa sa kanyang kasinungalingan sa loob ng 5 taon. Kalaunan, humarap si Shim sa paglilitis. Siya ay kinasuhan ng pagpatay at pagtatapon ng bangkay at sa huli ay hinatulan ng 13 taon na pagkakakulong. Isang desisyong ikinagulat at ikinagalit ng marami sapagkat para sa kanila ay masyadong magaan ang parusa. Maging ang kaibigan na tumulong sa kanya sa pagtatapon ng bangkay ay kinasuhan din dahil sa kanyang pagkakasangkot at sa puntong iyon ay tuluyang isinara ang kaso. Sa kabila nito, ang 13 taong sentensya ay nananatiling palaisipan para sa ilan. Dahil natapos na ang kaso noong 2010. Nangangahulugan itong posibleng nakalaya na ang salarin noong 2023 matapos pagsilbihan ang kanyang parusa at makabalik sa lipunan. Umaasa na lamang ang marami na siya ay nagbago na at namumuhay na ngayon ng ibang-iba at dito nagtatapos ang kaso para sa araw na ito.